Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. So, kumusta po at Happy New Year po sa lahat ng mga followers natin o subscribers natin. So, ang ating topic ngayon for today sa reflection. Pagod ka na ba sa buhay mo? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Kakapalit lang ng bagong taon na tila ba'y iniisip mo na wala namang mangyayari sa 2025 na taon na to, 'di ba? So, yung iba kasi sa atin, maraming nadinanas na mga stress, mga anxiety, mga problema na kung saan halos bumigay sila. Kaya ngayon, nagtingin mo sa 2025, wala rin pinagkaiba. Nawawalan ka talaga ng pag-asa. Lalo na, 'di ba? Mataas ang expectation mo, yung mga bagong mag-asawa. Na nung una ay nangangako yung lalaki, di ba? Karamihan ganyan, guys, di ba? Pinapangako yung bituin, yung buwan, di ba? Ibibigay sa iyo na maayos ang magiging buhay mo. Pero nung mag-asawa na kayo, na-discover mo na lasenggo pala o sugarol din pala itong iyong asawa, na kung saan ay akala mo ibibigay talaga sa iyo ang langit, pero ang masaklap pala nito ay puro sakripisyo, paghihirap at pagtitiis. So marami po sa ating nangyayaring ganyan. 'Di ba? Ang pagmamahal kasi actually is unconditional, pero siyempre meron din yang limit. Lalo na kung talagang sinasaktan ka na physically, emotionally, 'di ba? O kung ano pa mga bagay na nagpapahirap sa iyo nang dahil sa kanya. O kahit hindi naman sa mag-asawa, guys, di ba? Kahit sa mga kapatid mo na binubuhat mo, matagal mo nang binubuhat, ilang taon na, tapos ngayong taong 2025 parang ganun pa rin ang mangyayari, na tila ba wala na rin silang pagbabago at puro pahirap na rin. Ganun din sa mga ibang magulang, di ba? Puro paghihirap na lang din. Kahit magulang sila, minsan wala silang responsibility na ayusin kayo, pagsikapan ng iyong buhay. Kaya talagang naisip mo, puro negative na lang at wala nang magandang mangyayari. Kaya kung gusto mo ng pag-asa at lakas, ang sabi ni Mateo, chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at na nabibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So in case talagang kung panghawakan lang po natin, napakaganda, sobrang positive, diba? Siyempre kailangan gumawa ka rin ng action. Baka naman hingi ka ng hining ng blessing, ng trabaho, diba? Ng negosyo, wala ka namang ginagawa, wala rin mangyayari. Tandaan nyo lang yung kasabihan natin mga Pilipino, sobrang simple lang, diba? Ang kasabihan natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kung pagod ka na, di ba? Isipin mo na lang, magtiwala ka sa Diyos. Kasi may mga bagay po na hindi natin kontrol. Kagaya nga sinasabi ko, kung yung asawa mo sugarol, di ba? Mabisyo, sinasaktan ka pa, hindi mo na makontrol doon. Yung kapatid mo, gano'n din, pasaway din, di ba? Laging problema ng pamilya. Yung nanay at tatay mo o yung mga anak mo, di ba? Nagiging sakit mo ng ulo, lagi nasasangkot sa mga problema, lagi kang nababarangay. So kung mga bagay na hindi mo yan na kayang kontrolin, ito sa Diyos mo, di ba? Kasi mahirap baguhin yan, lalo na yung attitude na ng tao yan. Minsan nakagawin na yan, bata pa lang, baka ganyan na yan, di ba? Pasaway na, hindi mo naman kontrol doon. So, ang tangi mo lang control ay una ay yung magdasal ka. Di ba? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Baka minsan, di ba, mabago ang kanilang buhay. Ma-realize din nila mismo sa kanilang sarili na mali ang kanilang ginagawa. Kaya, yung kasabihin din natin mga Pilipino, di ba? Kapag nagigipit, kumakapit sa patalim. Huwag po kayo kumapit sa patalim. Kumapit kayo sa panalangin. Yan ang pinakamabisa, pinaka-the best na paraan kung ikaw ay nagkakaproblema at natila ba ay wala ka nang nakikitang pag-asa sa umaga. Di ba?
Kaya yan po ang lagi nating isipin, ilagay sa ating puso na ngayong 2025, basta kumilos ka lang, gawin mo ang nararapat, magtiwala ka lang sa Diyos. Kung anong hindi mo nakamit ngayong 2024, baka makamit mo ngayong 2025. Di ba? Importante po yung may relasyon sa Diyos, hindi pa bara-bara lang, di ba? Wala ka namang pakialam, kahit lumipas sa linggo, hindi ka naman nagsisimba, hindi ka rin naman nagdarasal. So, kailangan lagi pong priority, di ba, si Lord, at tupalo na lang yung mga ibang blessing na pagkakalob sa iyo, basta pagsikapan pa natin lahat. Kaya sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog, na nawawalan ng pag-asa, lalo na sa may mga matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema rin sa financial. Sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal lang, na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog, na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. At lahat po ng mga kapatid namin nanonood ngayon, ipuhin niyo po ang kanilang katawan para sa kanilang kagalingan. At ganoon din po sa pamilyang nasira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawa, dahil sa taas ng pride, ayaw magpakumbaba. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya at mapagpatawad para sa kanilang miyembro ng pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli sila. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa, Lord, kung paano na itatawid sa maghapon ng kanilang pamilya. So, bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawaran niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung nilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. And to God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po. Happy New Year!